Ang umaga sa San Gerardo ay laging nagsisimula sa malalambing na huni ng ibon at amoy ng bagong lutong kanin. Sa loob ng isang simpleng bahay sa gilid ng Barangay Sentral, bumangon si Clarice Aguilar, 30 na taong gulang, suot pa ang lumang duster na paborito ng kanyang anak. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pagod, ngunit hindi nawawala ang ningning ng determinasyon. Isa siyang public school teacher sa pinakamalapit na elementarya. Ngunit higit sa lahat, isa siyang ina, asawa at tahimik na haligi ng tahanan. Anak, Mia, gising na, maliligo ka pa. Mahinahong tinig ni Clarice habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak na babae. 5 minutes pa, ma, ungol ni Mia habang yakap ang unan. Kung hindi ka babangon ngayon, malalate ka na naman. At si Nathan, tinatamad ng pumasok kasi lagi kang kasama sa likod ng tricycle. Tumawa ng kaunti si Clarice kahit batid niyang may bumabagabag sa loob niya. Isang mabilis na almusal ng pritong itlog at tuyo ang kanilang sabayan habang nakabukas ang radyo sa AM station. Katabi ni si Nathan, 7 taong gulang, na hindi pa rin sanay sa lasa ng kapeng barako, pero pilit na sinusubukan ito para maging kasing tapang ng tatay. Si Marco Aguilar, 38, ay bihirang kasama sa ganitong sandali. Kung minsan ay nakakaabot pa siya ng agahan, pero sa mga nakalipas na buwan, palaging may dahilan kung bakit gabi na siya umuuwi o kung bakit hindi na siya umuuwi kung minsan. Ma, bakit laging late si Papa? Inosenteng tanong ni Nathan habang sumusubo. Saglit na natigilan si Clarice. Pinilit niyang ngumiti. Maraming trabaho si Papa sa site. Marami raw silang tinatapos na project. Pero bakit laging galit yung boses niya sa telepono? Parang hindi masaya. Dagdag ni Mia, tahimik na nakatingin sa ina. Nagpatuloy si Clarice sa pagkain at hindi na lang sumagot. Sanay na siyang pinipiling manahimik sa mga bagay na alam niyang walang sagot. Lalong-lalo na kung ang tanong ay may kasamang takot na marinig ang katotohanan. Pagsapit ng gabi tulad ng dati, wala pa rin si Marco. Umuulan ng bahagya at sa sala habang tinutulungan ni Clarice si Mia sa assignment, napatingin siya sa relos, 9:00 na. Siguro overtime na naman siya, bulong niya sa sarili. Hindi ito ang unang beses. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang hindi na lang basta trabaho ang dahilan ng paglalim ng gabi ni Marco. Bihira na ang text. Kung mag-reply man, puro maikling tugon lang. Busy, mamaya na. Minsan, isang buong araw, wala siyang naririnig mula rito. Noong una, sinikap niyang intindihin. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang manahimik ang tahanan sa paraang hindi normal. Parang may bumubulwak na lamig na hindi kayang painitin ng anumang dasal. Sa banyo, habang sinasabon ang kanyang muka, hindi niya mapigilang tumingin sa salamin. Doon niya nakita ang kanyang sarili. Hindi bilang guro, hindi bilang ina, kundi bilang asawang patuloy na kumakapit sa pangakong tila unti-unting nawawala. Masama bang magmahal at umasa? Bulong niya sa sarili. Sa silid, binuksan niya ang isang lumang kahon. Nandoon ang mga love letters ni Marco noong college pa lang sila. Mga simpleng sulat na puno ng pangarap. Binasa niya ang isa. Clarice, hindi ko man maibigay ang mundo, pero ibibigay ko ang sarili ko, araw-araw. Mag-iwala alang sa pagmamahal ko. Pumikit si Clarice at pinisil ang papel. Noon na si Marco ay payak, masayahin, at laging excited umuwi para lang makita siya. Nasaan na yun ngayon? Hindi niya alam kung kailan nagsimulang mabago ang lahat. Baka nang mapromote si Marco bilang supervisor o nang magbukas sila ng bagong branch at halos hindi na ito mapirmi sa bahay? O baka mas nauna pa, baka nang simulang isipin ni Marco na hindi sapat ang isang Clarice na laging nakaduster, may 2 anak at amoy arena sa laging pagtuturo sa silid-aralan? Hindi niya alam at ayaw niyang husgahan. Tapat siyang asawa, mapagtiis, at higit sa lahat, may pananalig na kahit anong gulo,
maayos din sa tamang panahon. "Ma?" Tawag ni Mia mula sa kwarto. "Pwede po kitang tabihan?" Ngumiti si Clarice at agad lumapit. "Siyempre anak, laging pwede." Humiga siya sa tabi ng anak. Sa katahimikan ng gabi, pinilit niyang lunukin ang lungkot. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil kailangan maging matatag para sa mga batang umaasa sa kanya. Pero sa likod ng kanyang mga mata, unti-unti nang pumuputok ang bitak sa mundong matagal na niyang sinikap buuin. At sa kabilang banda ng syudad, habang siya'y natutulog sa gitna ng ulan, si Marco ay kasalukuyang nakatayo sa balkonahe ng isang mamahaling kondo, may hawak na basong may alak, habang yakap sa likod si Isabel, ang babaeng hindi niya asawa. "Baka mahuli ka na ni Clarice," bulong ni Isabel, sabay halik sa kanyang batok. Napangiti si Marco. Hindi niya alam, hindi niya kailanman malalaman. Ngunit ang hindi nila alam, ang katahimikang iyon ay hindi nangangahulugang hindi nararamdaman. Sa puso ng isang asawang tulad ni Clarice, kahit walang salitang binabanggit, may mga katotohanang dumarating, tila mga bulong na unti-unting umiigting sa bawat patak ng gabi. At sa mga darating na araw, ang katahimikan ni Clarice ay magiging isang bagyong hindi nila inaasahan. Sa isang mataas na gusali sa lungsod ng Santa Lorenza, sa ikatlong palapag ng opisina ng Constructiva Builders, isang babaeng may pulang labi, mapuputing binti at tindig na sanay sa lente ng kamera ang palakat-lakad sa reception area. Siya si Isabel Carrion, 27 taong gulang, dating model sa mga local fashion shows, ngayoy receptionist at admin assistant sa kumpanya ni Marco. Marami ang humahanga sa kanya. Ang mga delivery men ay laging naghahanap ng dahilan para lang makausap siya. Ang mga kasamahan sa accounting halos hindi makatingin ng diretsyo kapag siya'y dumadaan. Pero kahit napapalibutan ng tingin, alam ni Isabel na hindi ito ang uri ng pansin na nagpapagaan ng pakiramdam. Dahil sa loob ng kanyang mga mata, may tila patagong lungkot, isang uri ng uhaw na hindi nabubusog ng papuri. Sa pantry, habang sinasandok ng kape ang mug na may nakasulat na "Happy girls are the prettiest," biglang lumapit si Marco. "Hindi ka pa rin sanay sa 3-in-1? Biro ni Marco, habang hawak ang sariling tumbler ng brewed coffee. Napatingin si Isabel at ngumiti ng matamis. "Gusto ko pa ring maalala kung gaano kasimple ang buhay noon. Yung instant, pero masarap. Kahit fake, basta matamis." Napatawa si Marco. "Ang lalim mo na namang magbitaw ng linya." Ikaw kasi, boss, lagi kang seryoso. Tinutularan lang kita. Hindi to ang unang pagkakataon na nagbiruan sila. Sa katunayan, ilang buwan na ang lumipas mula nang si Marco ang italaga bilang team supervisor at naging mentor ni Isabel. At sa tagal ng kanilang pag-uusap, mga sabay na lunch break at ilang overtime na sila lang ang natitira sa opisina, unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang kanilang samahan. Isang kulay na alam nilang hindi dapat umiiral. Isang gabing umuulan, walang masakyan si Isabel. Nagboluntaryo si Marco na ihatid siya. "Sigurado ka? Baka magalit ang misis mo," mahinang tanong ni Isabel habang nakaupo sa passenger seat ng kotse ni Marco. "Late shift daw sila bukas sa eskwelahan. Tulog na siguro yun," sagot ni Marco na parang walang kasalanan. Sa loob ng kotse, walang usapan hanggang sa naramdaman ni Isabel na unti-unting bumabagal ang takbo. Pagdating sa madilim na bahagi ng daan, huminto si Marco. "Bakit tayo huminto?" tanong niya, bahagyang kinakabahan. "Gusto lang kitang tanungin, bakit parang naiintindihan mo ako kahit hindi ko sinasabi?" Saglit na katahimikan. "Dahil marunong akong makinig, Marco, at alam kong hindi lahat ng may asawa ay masaya." Napatingin si Marco sa kanya. Dahan-dahang lumapit, at bago pa siya makaiwas, isang halik ang dumapo sa kanyang labi. Maikli, ngunit sapat para gumuhit ng apoy na hindi na basta mapapawi. Simula noon, naging madalas ang kanilang mga team meeting na sila lang ang dumadalo.
Sa mga out-of-town site inspections, laging may dahilan si Marco para isama si Isabel. Hindi na sila nangangailangan ng maraming salita. Sapat na ang tinginan, ang biglaang paghawak sa balikat o ang mahabang tawanan sa gitna ng trabaho. Sa isang hotel sa Pampanga kung saan sila nag-inspeksyon, sa unang pagkakataon ay magkasama silang natulog. Hindi na ito dahil sa trabaho. Ito na ay pagtalikod sa kanilang mga inaakalang prinsipyo. Kinabukasan, habang nakahigang magkatabi sa kama, nagtanong si Isabel, "Kapag pinili mo ko, Marco, iiwan mo ba talaga siya?" Tahimik si Marco. Pinagmasdan lang niya ang kisame. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot. "Hindi ganun kadali." Napangiti si Isabel, mapait, ngunit totoo. Alam niyang hindi siya ang una, pero gusto niyang siya ang huli. Sa mga sumunod na buwan, mas naging lantaran ang kanilang relasyon. Sa mga party ng opisina, kahit di maghawak kamay, ay kapansin-pansin ang titig at titigang nagtatagal. Hanggang isang araw, nakatanggap si Isabel ng sulat mula sa HR. Bilang pagtalima sa Code of Conduct ng kumpanya, hinihingi naming itigil ang anumang relasyon ninyo ni Ginoong Marco Aguilar na may asawang legal. Ito'y base sa reklamong ipinasa ng isa sa inyong mga opisina na may ebidensya. Pinunit ni Isabel ang sulat. Galit na galit. "Bakit kailangan nilang makialam? Akala ko ba ikaw ang boss dito?" Sigaw niya kay Marco sa loob ng kanyang opisina. "Hindi ko ito kontrolado. Malaki ang kumpanya at may asawa ako, Isabel. Hindi natin pwedeng ipilit sa mundong ito ang bagay na mali sa paningin ng lahat." Sagot ni Marco habang umiwas ng tingin. "Huwag mo akong sisihin kung ako ang tiniling magmahal sa maling tao, pero hindi mo rin ako pwedeng iwanan na parang wala akong halaga." At sa huling sulyap ni Isabel, bago siya lumabas ng opisina, nagdesisyon siya na kung hindi siya ipaglalaban ni Marco, siya na mismo ang lalaban para sa kanila. Hindi siya kailanman naging pangalawa sa kahit anong laban. At ngayong puso ang nakataya, hindi siya papayag na matawag lang na kabit ng walang paninindigan. Ang hindi niya alam sa mga susunod na araw, sa kagustuhang manalo sa laban ng pagmamahal, siya rin mismo ang magiging dahilan kung bakit guguho ang kanyang sariling mundo. At sa pagkakataong iyon, walang lente ng kamera ang makapagtatago ng kanyang pagbagsak. Isang hapon ng Miyerkules, habang nagpapahinga si Clarice sa faculty room ng San Gerardo Elementary School, may dumating na text message mula sa hindi kilalang numero. Hindi siya agad nag-aalala. Marami namang nagpapasa ng mga chain messages at survey sa kung ano-anong bagay. Ngunit nang buksan niya ang mensahe, natigilan siya. Walang mensaheng nakasulat, isang litrato lang. Litrato ng isang lalaking pamilyar sa kanya. Si Marco, walang duda. Nakasalubong ang isang babaeng nakasando at shorts sa tabing pool. Magkadikit ang katawan, nakangiti, tila ba walang iniintinding mundo. Sa background, makikita ang isang resort signage na may markang Villa Celina Private Resort, Pansol. Tila may sumundot sa kanyang dibdib. Saglit siyang natulala. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipisil ang cellphone. Inilapit niya ito sa mukha at pilit tinatantiya kung kailan iyon kuha. Walang petsa, walang caption. Pero sapat na ang larawan para manigas ang kanyang buong pagkatao. "Clarice, okay ka lang?" Tanong ng kasamang guro na si Ma'am Rhoda. Napukaw ang kanyang diwa. Agad niyang isinara ang phone at ngumiti ng pilit. "Oo ma'am, may naalala lang akong dapat bayaran mamaya sa bahay." "Akala ko kung ano na, naputla ka kasi bigla." Umiling si Clarice at tahimik na lumabas ng faculty room. Sa bawat hakbang niya palabas ng eskwelahan, para siyang pinupunit ng paunti-unti. Gusto niyang maniwala na edited lang ang larawan. Baka prank, baka galing sa kung sinong nang aasar. Pero sa puso niya, nagsimulang mabuo ang isang kutob na hindi na niya kayang itanggi. Pag-uwi sa bahay, nadatnan niya si Mia at Nathan na nag-aaral sa mesa. Tahimik niyang inilapag ang kanyang bag
at dumiretso sa kwarto nilang mag-asawa. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono ni Marco na nakasaksak sa gilid ng kama. Wala itong lock. Alam niyang hindi naglalagay ng password si Marco noon, hudyat daw ng tiwala. Ngunit sa oras na yon, tila ipinagkaloob ng langit ang pagkakataon. Bumukas ang inbox ng Messenger. Napasinghap si Clarice. May isang chat thread na walang pangalan, kundi emojis lang. Breath, fire. Nang buksan niya ito, bumungad ang mga mensahe. Isabel, miss ko na yung gabing yun. Sana maulit sa linggo. Same place? Marco, pag sinwerte tayo, baka 2 nights tayo doon, di ako aabutan ni Clarice. As usual, seminar daw siya next week. Isabel, hi. Sana ako na lang talaga ang kasama mo sa araw-araw. Marco, at kung pwede lang. Alam mo namang matagal na tayong nagsimula. Bumigat ang kanyang ulo. Hindi siya makapaniwala. Gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang ibato ang telepono. Pero sa halip, tumulo ang luha sa pisngi niya nang hindi niya namamalayan. Bakit, Marco? Mahina niyang bulong sa sarili. Bakit sa kabila ng lahat, kulang pa rin ako? Makalipas ang ilang oras, dumating si Marco. May bitbit itong take-out food at tahimik na inilapag sa mesa. Dinner na tayo. Gutom na ako, sabi nito. Sabay abot ng yosit lighter mula sa bulsa. Tahimik lang si Clarice habang nagsasalin ng tubig. Hindi siya tumingin kay Marco. May problema ba? Tanong nito. Parang walang anuman. Nag-ipon siya ng lakas, huminga ng malalim. May gusto sana akong itanong. Napatingin si Marco. Ano yun? May seminar ba talaga ako sa susunod na linggo? Malamig niyang tanong. Ha? Wala naman. Bakit mo natanong? May nag-send sa akin ng picture niyo ni Isabel sa resort. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ngunit mabilis itong nakabawi at mumisi. Picture? Ano na namang chismis yan? Ewan ko kung sino na namang walang magawa sa opisina. Nakita lang siguro kaming magkasama. Tapos ginawa na agad ng kwento. Kayo lang dalawa sa litrato. Tapos nasa messenger mo ang mga usapan nyo. Tahimik. Napayuko si Marco. Ngunit saglit lang. Muling umangat ang ulo at ngumiti ng mapakla. Clarice, stress lang ako. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-manage ng site? Si Isabel, assistant ko, nakakatulong siya sa akin sa mga reports. Minsan nang talaga lumalagpas sa profesional. Lumalagpas? Wala kaming relasyon. Pero may gawing magkasama kayo sa isang lugar, sa isang kama siguro. Sagot ni Clarice na ngayon ay nanginginig na ang boses. Baka nga, pero tapos na yon. Clarice, wala akong balak sirain ang pamilya natin. Tahimik ulit. Humigpit ang hawak ni Clarice sa baso. Ang dating malambing na tinig niya ay naging malamig at pilit na nanatiling buo. Kung ganun, sana totoo ang sinasabi mong wala kang balak sirain ito. Dahil kung hindi, ikaw mismo ang mawawala rito. Tumayo siya. Tinungo ang kwarto ng mga bata at saka pumasok. Naiwan si Marco na tulala sa mesa. Sa gabing iyon, habang pinapatulog niya sina Mia at Nathan, si Clarice ay hindi umiiyak. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya nagsusumbat. Pero sa bawat tibok ng kanyang puso, may bahagi ng pagkatao niyang unti-unting namamatay. Hindi dahil sa pagtataksil ni Marco lang, kundi dahil sa damdaming kahit anong gawin niyang bilang asawa't ina, tila hindi siya kailanman naging sapat. At sa kinabukasan, habang bitbit ang lesson plan papasok ng eskwelahan, buo na ang panyang pasya, mananahimik siya. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas na piliin ang kapayapaan para sa mga anak. Para sa mga estudyanteng umaasa sa kanyang ngiti. Para sa sarili niyang dignidad na ayaw niyang ibaba sa isang babaeng hindi marunong rumespeto. Hindi ako palaban, Marco. Bulong niya habang sumasakay sa tricycle. Pero hindi rin ako pipitsuging babae na basta mo na lang lalayuan. Mananatili akong ina at asawa. Pero mula ngayon, hindi na ako ang Clarice na kilala mo noon.
At sa tahimik na umagang iyon, ang bagyo sa kanyang puso ay nagsimulang lumamig. Ngunit hindi ito katahimikan ng pagsuko. Ito ang simula ng isang tahimik na paghihiganti. Hapon ng Sabado noon at kararating lamang ni Clarice mula sa parent-teacher meeting sa eskwelahan. Pinagdesisyonan niyang daanan ang grocery store malapit sa sentro ng bayan. Bit-bit ang listahan ng mga kailangan sa bahay, gata, mantika at gatas para kay Nathan. Mag-isa siyang naglalakad habang iniisip kung paano pagkakasyahin ang natitirang pera sa pitaka. Nang mapadaan siya sa isang parking lot sa gilid ng isang sikat na resto bar, hindi inaasahan ng kanyang mga mata ang isang tanawin na parang pangpelikula, pero masakit sa totoong buhay. Isang kulay itim na SUV. Medyo tinted ang bintana, pero dahil nakatapat ito sa araw, bahagyang nababanaag ang nasa loob. Sa unahan, nakita niya ang silweta ni Marco, ang kanyang asawa. Sa passenger seat, si Isabel, nakasandal sa balikat ni Marco habang tumatawa at may hawak pang milk tea. Biglang napako sa lugar si Clarice. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang lumapit at buksan ang pinto. Gusto niyang kumprontahin si Marco, sigawan si Isabel at isumbat ang lahat ng sakit. Ngunit sa halip, nanatili siyang nakatayo. Tahimik, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Nang sandaling iyon, bumaba si Marco mula sa sasakyan. Marahil upang bumili, napansin niya si Clarice mula sa malayo. Napahinto siya halatang gulat. Clarice, mahinang bulong ni Marco, napatingin sa paligid. Hindi lumapit si Clarice. Hindi rin siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang asawa habang pilit pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ilang segundo lang iyon, pero para sa kanya, tila huminto ang buong mundo. Dahan-dahan siyang lumingon at sa mabibigat na hakbang, lumayo siyang parang wala siyang nakita. Pag-uwi ng bahay, diretso siyang pumasok sa banyo. Nakatitig siya sa sarili sa salamin, basang-basa ang mata. "Kaya mo pa ba, Clarice?" Tanong niya sa sarili. Halos hindi marinig ang boses sa sobrang hina. Lumabas siya, nakita ang mga anak na nanonood ng cartoon sa sala. "Ma, gutom na po kami," sabi ni Nathan. Napilitan siyang ngumiti. "Sige anak, magluluto lang si Mama." Pero pagpasok niya ng kusina, hindi niya na alam kung ano ang uunahin. Nilapag niya ang dala, hindi niya nibiling lahat ng nasa listahan. Hindi niya nakuha ang gata. Hindi rin siya nakabili ng gatas. Sa hapagkainan, habang pinagsasaluhan nila ang simpleng tinolang manok, hindi halos makakain si Clarice. Binabantayan niya lang ang mga anak, tinitiyak na busog sila kahit siya'y walang ganang sumubo. Pagsapit ng gabi, habang nagpapakulo siya ng tubig para sa kapeng barako ni Marco, umasok ito sa bahay na parang walang nangyari. "Oh, nakauwi ka na pala," sabay halik sa noo niya. Hindi siya gumanaw. "Tulog na ba yung mga bata?" tanong ni Marco habang binubuksan ang ref. Tahimik. "Clarice? Kanina nakita ko kayo ni Isabel sa sasakyan." Mahinang sambit niya, halos bulong. Napatingin si Marco. Natawa. "Ano? Naku naman Clarice, kung ano-anong iniisip mo." "Marco, yakap mo siya, tapos tumatawa ka. Hindi mo na ako kailangang pagsinungalingan." Nag-iba ang tono ni Marco. "Ikaw na naman yan eh, ang hilig mong mag-isip. Puro hinala. Alam mo minsan, parang wala ka ng gana sa lahat. Tahimik ka, laging pagod. Parang hindi ka na masayang kasama." Natigilan si Clarice. "Marco, ikaw ang hindi na masaya, pero wag mong isisi sa akin. Alam mo bang hirap na rin ako? Gusto ko lang ng katahimikan, pero sa tuwing uuwi ako, parang may dingding sa pagitan natin. At ewan ko ba, parang mas madali nang tumawa kapag si Isabel ang kasama ko." Napayuko si Clarice, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan iyon. "Iyon pala ang totoo," mahina niyang sagot. "Wala akong sinasabing may nangyayari sa amin. Pero wag mo na ring hanapan ng mali ang mga bagay na sinasadyang hindi ko na ikuwento sa'yo. Para saan pa?
Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at tinungo ang kwarto. Iniwang nakabukas ang ilaw sa sala. At doon, sa ilalim ng manipis na kumot, habang mahimbing ang tulog ng kanyang mga anak, unti-unting gumuho ang natitirang pader ng pagpitiwala sa puso ni Clarice. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Nagkunwaring may migraine. Pero ang totoo, hindi siya makabangon. Masakit ang katawan niya, mabigat ang ulo, at tila lahat ng ugat sa katawan niya'y nanlalambot. Wala siyang ganang kumain. Kahit tubig, parang ayaw niyang inumin. "Clarice, may sakit ka ba?" tanong ni Marco habang nakatingin sa kanya sa kama. Hindi siya sumagot, tinitigan lang niya ito. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsumbat. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagmakaawa. Ngunit ang katahimikan niya'y mas nakabibingi kaysa sa sigaw. Dumaan ang 3 araw, pumapasok siya sa trabaho, pero hindi na siya katulad ng dati. Wala na ang sigla sa kanyang mga mata. Kahit sa klase, halos robotic na ang pagtuturo. Ang mga kasamahang guro, napapansin na rin. "Clarice, okay ka lang ba?" tanong ni Ma'am Rhoda minsan sa faculty. "Oo ma'am, pagod lang siguro." Ngunit ang totoo, hindi lang pagod ang bumabalot sa kanya. Ang katawan niya'y unti-unting sumusuko, kasabay ng pusong hindi na alam kung paano pa muling babangon. At sa mga gabing tahimik, habang pinagmamasdan niya ang mga anak na mahimbing ang tulog, hindi maiwasan ni Clarice ang mapaluha. "Anak, patawarin niyo si Mama kung minsan gusto ko nang sumuko. Pero hindi pwede. Kayo ang dahilan kung bakit kailangan kong manatiling buo." Sa gitna ng sakit, sa gitna ng kawalan, isang liwanag ang patuloy niyang kinakapitan. Hindi ang pagmamahal ni Marco, kundi ang pag-ibig ng isang inang hindi kailanman tatalikod sa kanyang mga anak. Ngunit ang tanong, hanggang kailan niya kakayanin ang katahimikan kung ito'y patuloy na sinasamantala? Mainit ang araw, ngunit malamig ang pawis ni Clarice habang nakatayo sa harap ng klase. Paisa-isang nagsimulang magdilim ang gilid ng kanyang paningin. Kumakabog ang kanyang dibdib at tila hindi siya makahinga. Ang mga salita sa pisara ay naging malabo at ang ingay ng mga estudyante ay para bang humina sa pandinig niya. Kumatit siya sa gilid ng mesa. "Ma'am Clarice?" tanong ng isa sa kanyang mga estudyante, si Angelo. Hindi na siya nakasagot. Bumagsak siya sa sahig. Kinabog ang buong silid. Sa ospital, halos wala pang 1 oras matapos ang insidente, dumagsa na ang mga guro, magulang upang alamin ang lagay ni Clarice. Ang mga anak niya, sina Mia at Nathan, ay iniwan muna sa kapitbahay habang si Marco ay tinatawagan pa ng eskwelahan. "Ma'am, inatake po sa puso si Ma'am Clarice," sambit ng doktor. "Marahil ay dulot ng matinding pagod at stress. Kailangan po niya ng sapat na pahinga at hindi muna dapat ma-expose sa anumang emosyonal na pressure." Sa loob ng kwarto, nakahiga si Clarice. Mahina, maputla, ngunit mulat ang mga mata. Pilit niyang tinatanggap na ito ang kinahinatnan ng lahat ng kanyang pananahimik. Hindi man siya sumisigaw, pero ang katawan niya ang sumisigaw para sa kanya. Ilang sandali pa, habang pinapalitan ng nurse ang dextrose niya, bumuas ang pintuan ng kwarto. Dahan-dahang pumasok ang isang babae, matangkad, naka-bodycon na damit, naka-high heels kahit sa ospital, si Isabel. Nagulat ang nurse. "Ma'am, pasensya na po, bawal muna ang bisita kung hindi ka pamilya." Ngunit dumiretso si Isabel. "Ako ang dahilan kung bakit nandito siya. At ako rin ang dapat niyang kausapin." Nang marinig ni Clarice ang tinig, agad niyang kinilatis ang mukha ng babae. Hindi na siya nagulat, sanay na siyang masaktan. Pero hindi niya inakalang pati sa ospital, hahabulin pa siya ng paghamak. "Ang tapang mo rin pala," bungad ni Isabel, palapit ng palapit sa kama. "Akala ko tahimik ka lang, pero nagmamartir ka pala." Hindi kumibo si Clarice.
Pinilit niyang bumangon kahit bahagyang masakit ang dibdib. Gusto mo sigurong sabunutan ako, no? Pagpapatuloy ni Isabel habang nakatayo sa gilid ng kama. Pero alam mong hindi mo kaya. Alam mo kung bakit? Napatingin si Clarice, mahina pero buo ang tingin. Dahil kahit kailan, wala kang laban sa akin, sabay kindat ni Isabel. Tingnan mo ko. Mas bata, mas maganda, mas masaya si Marco kapag ako ang kasama niya. Alam mo yon, Clarice? Kahit ilang taon pa kayong kasal, ako pa rin ang pipiliin niya kung hindi lang dahil sa mga anak niyo. May 2 nurse at isang pasyente sa katabing kama na tahimik na nakatingin. Ngunit walang isa mang gumalaw, parang nabigla sa bilis ng mga pangyayari. Hindi ko siya inagaw, Clarice. Inigay niya ang sarili niya. At ikaw? Natira ka lang dahil ikaw ang legal. Pero sa totoo lang, ikaw ang walang halaga sa puso niya. Isang iglap lang, itinaas ni Isabel ang kamay. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clarice. Nagulantang ang mga nasa loob ng silid. Tumayo agad ang nurse. Ma'am, tama na po. Hindi ito nararapat. Ngunit si Isabel, tumawa lang ng may panghahamak. Hindi ba't ito ang gusto nyo? Drama sa ospital? Aba, pang-MMK pala si Ma'am Clarice. Tumayo na rin ang isa pang nurse at tumawag ng security. Ngunit si Clarice, sa kabila ng pagkakasampal at kahihiyan, ay nanailing tahimik. Nakatingin lang siya kay Isabel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Ayaw mo bang sumagot? Tahimik mo pa rin? Hagik-hik ni Isabel. Baka hindi mo lang matanggap na kahit pilit mong binuo ang pamilya mo, mas pinili pa rin siyang maging masaya sa piling ko. Napansin ni Isabel na may luhang tumulo sa gilid ng mata ni Clarice. Ngunit sa halip na galit ang makita niya sa mga mata nito, ang nakita niya ay isang tingin na walang galit, puno ng kalungkutan at pagtanggap. Biglang natigilan si Isabel. Hindi niya inaasahan ang ganung reaksyon. Sa loob ng isang segundo, parang siya ang nafaramdam ng kahihiyan. Parang siya ang tumatanggap ng sampal mula sa sarili niyang konsensya. Dumating ang security guard. Ma'am, kailangan niyo na pong lumabas. Nag-angat ng kilay si Isabel, ngunit di na nagtagal. Tumalikod siya at lumabas. Nanginginig ang balikat. Dala-dala ang panghahamak na siya rin pala ang magdadala sa sarili niyang pagbagsak. Sa loob ng silid, tahimik pa ring nakahiga si Clarice. Pinahid ng nurse ang dugo sa kanyang labi, dulot ng sampal. Ma'am, gusto niyo po bang kasuhan natin siya? May CCTV po ang hallway. Maraming saksi. Umiling si Clarice. Wag na. Hindi ko kailangan ng ganti. Pero ma'am, ang sakit na binigay niya sa akin, di na kailangan ng korte para mapatunayan. At doon habang nakatingin sa kisame, napapikit si Clarice. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagod. Pagod nang manahimik, pagod nang magmahal sa isang lalaking hindi marunong pumili ng tama. At sa bawat pintig ng kanyang puso, na pinilit bumangon mula sa pagkakabagsak. Alam niyang ito na ang huling beses na hahayaang tapakan siya ng kahit sino. Lalo na ng babaeng pumalit sa kanya sa mata ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Makalipas ang ilang araw mula sa eskandalong ginawa ni Isabel sa ospital, nakakonfine pa rin si Clarice. Ngunit ang katahimikang bumalot sa loob ng kanyang silid ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito katahimikan ng panghihina, kundi ng pagsilang ng isang panibagong lakas. Sa mga oras na wala ang mga anak o ang nurse, palihim siyang tumitingin sa maliit na notepad na may mga guhit at sulat kamay, mga pangungusap na tila panata. Hindi ko kailangang gumanti para manalo. Mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa paliwanag. Ang totoo, hindi ako kulang. Sobra lang ang tiwala ko sa maling tao. Ang mga katagang ito ay unti-unting naging bakas ng paggising niya. Sapagkat pagkatapos ng lahat ng sakit, pagkatapos ng mga luhang di niya pinakita, naramdaman ni Clarice na tapos na ang yugto ng pananahimik na walang laman. At oras na para ipaglaban ang sarili, hindi sa away kundi sa pag-angat. Pagkalabas niya ng ospital, dumiretso siya sa simbahan. Tahimik siyang umupo sa likod habang may nagmimisa. Walang salita,
Walang dasal na binigkas sa labi, pero sa puso niya'y isang panalangin ang unti-unting umaangat. Hiling na sana'y tulungan siyang muling hanapin ang sarili. Ang dangal na matagal niyang isinakripisyo para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ilang linggo ang lumipas at sa halip na palaging abala sa bahay o pag-aabang kay Marco, nagsimula siyang magbasa. Nagsimula siya sa mga lumang librong iniwan sa faculty. The Power of a Woman Who Says No, Healing After Betrayal, at isang manipis ngunit makapangyarihang aklat na may pamagat na Tahimik Ngunit Buo. Hindi lang basta pagbabasa ang ginagawa niya. Sa bawat pahina, para siyang nakikipag-usap sa sarili. Natuto siyang tanggapin na hindi lahat ng kabaitan ay nasusuklian at hindi lahat ng pang-aalaga ay nagbubunga ng katapatan. Isang araw, habang nagkakape sa karinderyang malapit sa school, may lumapit sa kanya. Ma'am Clarice, napalingon siya. Isang babae, maayos ang bihis, may kumpiyansang tindig at may mapagkalingang ngiti. Ngunit ang mga mata ay puno ng alaala. Elaine? Tanong ni Clarice, bahagyang nagulat. Opo ma'am, ako po yung estudyante niyo dating sa grade 6, yung laging umiiyak pag hindi niyo ako napapansin. Natawa si Clarice, unang beses sa ilang linggo na may tunay na halakhak. Si Elaine pala to, ang laki mo na. Therapist na po ako ngayon ma'am. May clinic ako sa town proper. Nabalitaan ko po yung nangyari, nasa FB po kasi. Bahagyang yumuko si Clarice. Yun, hindi ko akalaing aabot sa ganyan. Kung okay lang po, baka gusto niyong dumaan sa amin minsan. Wala namang bayad, kaibigan niyo ako ma'am. Isa kayo sa dahilan kung bakit ko piniling maging therapist. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may humawak sa kamay ni Clarice na walang halong awa kundi respeto. Tinanggap niya ang imbitasyon ni Elaine at doon nagsimulang magbukas ang kanyang mundo. Sa maliit ngunit maaliwalas na silid ng klinik, umupo si Clarice sa isang beige na sofa habang si Elaine ay kalmado sa kabilang dulo. Wala pong dapat ikahiya, sabi ni Elaine habang nilalahad ang layunin ng support group na pinamumunuan niya. Sa unang session, tahimik si Clarice. Ngunit habang pinapakinggan ang kwento ng ibang kababaihang iniwan, niloko o pinagtaksilan, unti-unting nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi pala ako nag-iisa, mahina niyang sabi. Sa mga sumunod na linggo, naging regular si Clarice sa group meetings. Hindi man siya agad nagsasalita, palagi siyang nakikinig. Hanggang isang gabi, sa kalagitnaan ng meeting, siya ang unang nagsalita. Alam ko pong marami sa atin ang piniling manahimik sa sakit, pero gusto ko lang pong sabihin, hindi palaging kahinaan ang pananahimik. Minsan, yun ang paraan ng pagtitipon ng lakas para sa tamang oras. Tumahimik ang lahat, ngunit makikita sa mga mata nila ang pagkilala. Si Clarice, dating tahimik, ngayon ay nagsisimula ng magsalita. Mafalipas ang 2 buwan, ibang Clarice na ang bumalik sa paaralan. Bagamat payat ta rin, ang kanyang mga mata ay may buhay na. Ang kanyang tinig ay buo. At sa mga estudyante, siya pa rin ang mahinahon ngunit matatag na guro. Ngunit sa kanyang loob, isa na siyang babaeng hindi kayang baliwalain. Tuwing gabi, hindi na siya naghihintay ng mensahe ni Marco. Hindi na siya nagtatanong kung nasaan ito. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil alam na niyang hindi doon umiikot ang halaga niya bilang babae. Isang gabi, habang kausap si Elaine sa telepono, tinanong siya nito, Ma'am, sa lahat ng pinagdaanan niyo, ano na kayo ngayon? Ngumiti si Clarice habang nakatanaw sa mga bituin sa labas ng bintana. Hindi ako bagong tao. Ako pa rin ito. Pero mas alam ko na ngayon kung sino ako at anong mga bagay ang hindi ko napapayagang kunin ng kahit sino. Kahit ng lalaking minsan kong minahal ng sobra. At sa gabing iyon walang luha, walang hinanakit. Tanging katahimikan na may kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Dahil si Clarice, ang babaeng dating tahimik at kinakalimutan,
ay ngayon isa ng babae ng paninindigan at dangal. 2 linggo matapos ang eskandalong naganap sa ospital, unti-unti nang umabot ang balita sa labas ng 4 na sulok ng kwarto ni Clarice. Ngunit hindi siya ang naging sentro ng tsismis, kundi ang mismong kabit na si Isabel. At ang taong piniling manahimik sa gitna ng lahat, si Marco Aguilar. Isang araw sa opisina ng Constructiva Builders, formal na tinipon ng HR department ang ilang empleyado para sa isang investigasyon. Isa na roon si Marco, Ginoong Aguilar, seryosong sambit ng HR manager na si Mr. Eugenio. May mga reklamong natanggap ang kumpanya tungkol sa hindi propesyonal na ugnayan sa pagitan ninyo at ng isang dating receptionist dito, si Ginong Isabel Carrion. Tahimik si Marco. Pilit niyang iniwasang magpakita ng emosyon. Ipinasa rin sa amin ang kopya ng isang viral video na kuha sa isang ospital kung saan maririnig ang tahasang panghahamak ni Carrion sa asawa ninyong si Mrs. Clarice Aguilar. Laman po ito ngayon ng ilang local gossip pages. May iniabot na tablet si Mr. Eugenio. Nakita ni Marco ang sarili niyang pangalan sa caption. Supervisor at receptionist, inaangkas ang skandal. May asawang lalaki, inulit-ulit na itinanggi pero may ebidensya na raw. Ginoo, patuloy ng HR, gusto naming ipaalam na ang nakatakdang promosyon nyo bilang area manager ay kanselado muna habang isinasagawa ang internal ethics investigation. Sir, wala akong nilabag na company policy. Personal kong buhay yon, mariing sabi ni Marco kahit alam niyang wala na siyang ligtas. Ang reputasyon ng kumpanya ay nakataya. Hindi kami nagmamalinis, Marco, pero sa panahong tulad ngayon, hindi pwedeng hindi kami umaksyon. Paglabas ni Marco sa opisina, ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya. Ang dating mga kasamahang kumakaway, ngayoy umiiwas ng tingin. Ang mga garda na dati nagbibiro, ngayoy tuwid ang katawan at walang kibong nagbabantay. Pagka-uwi niya sa condo unit na tinitirhan nila ni Isabel, dumiretso siya sa sala kung saan nakatambak ang mga plastik na pinamili ni Isabel. Marco, may utang na naman tayong overdue sa credit card, bungad ni Isabel, ni hindi man lang nagtangkang bumati. Napag-usapan na natin yan, di ba? Bawasan mo naman ang gastos mo. Hindi na tayo tulad ng dati. Iritadong sagot ni Marco habang inilalapag ang bag. Ah, ako na naman ang sisisihin? Ikaw itong tumigil magbigay ng sapat na sustento. Baka naman iniipon mo para sa mga anak mo? May panlalait sa boses ni Isabel. Huwag mong isali ang mga anak ko rito. Bakit hindi? Ako ang iniwan mong asawa para sa isang babae na hindi mo kayang panindigan ngayon. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Isabel. Lahat ng ito ikaw ang nagsimula. At ngayon ako ang nagsasalo ng lahat ng kahihiyan. Walang pumilit sa iyo, Marco. Sinundan mo ako. Minahal mo ako. Mahal? Puro away ang meron tayo, Isabel. Hindi na ito yung tayo noon. Hindi na kita makita sa mata na dati kong hinangaan. Tahimik si Isabel. Nilingon siya ni Marco at doon niya napansin ang kaunting luha sa gilid ng mata ng babae. Ano na tayo ngayon, Marco? Mahinang tanong ni Isabel. Ako ba'y panakitbutas lang nung sawa ka na kay Clarice? At ako naman, naniwalang kaya kitang agawin. Akala ko, ako ang mananalo. Hindi na siya sinagot ni Marco. Sa halip, tumayo siya at lumabas ng unit. Isinara ang pinto ng malakas. Sa labas ng kondo, habang nakaupo sa hagdan at umiinom ng kape mula sa vending machine, saglit niyang tinignan ang cellphone. May isang mensahe mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Marco, hindi kami sasama sa binyag ng pamangkin mo. Nakakahiya ka na. Huwag mo na ring tawagan si Mama. Sobra na. Sinundan pa ito ng isa pang mensahe mula sa dati niyang kaibigan sa simbahan. Bro, hindi ko na kaya pang takpan yung ginagawa mo. Pati si Mrs. apektado. Sorry, pero kailangan ko munang lumayo. Sunod-sunod, isa-isang umiiwas, isa-isang nawawala. Sa ilang linggo ng walang kapayapaan, puro pagtatalo at sisi, unti-unting gumuho ang ilusyon ni Marco na ang relasyong itinayo niya kay Isabel ay magiging masaya, mas magaan.
Ang dating karismang nagbibigay sigla sa kanya, ngayoy isang salamin na pilit niyang iniiwasan. Habang si Clarice, sa kabilang dako ng mundo niya, ay tahimik na bumabangon. Walang social media posts, walang papuri, walang pahayan, pero may katahimikang puno ng dignidad at paninindigan. At higit sa lahat, may tahimik na panalo. Habang si Marco, ang dating iniiwasan ng init ng araw dahil sa air-conditioned na opisina, ngayoy nilalamon ng ingay ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Isang gabi, habang nakahiga sa sofa, dahil pinili na ni Isabel na sa kwarto matulog mag-isa, tiningnan niya ang lumang larawan nila ni Clarice. Kinuha sa isang field trip kasama ang mga anak. Simple lang, walang makeup, walang mamahaling damit, pero may mga ngiting totoo. Napapikit si Marco. Tuluyan na nga ba siyang natalo? Hindi niya alam kung paano aayusin ang buhay na siya rin ang sumira. Pero alam niya, nagsimula na ang pagbagsak. At ang sakit, wala na siyang pwedeng sisihin kundi ang sarili. Sa mga linggong lumipas matapos ang sunod-sunod na pagbagsak sa buhay ni Marco, tila ba lahat ng liwanag ay biglang namatay sa mundo niya. Lalo na ng isang hapon habang nakaupo siya sa kanilang maliit na sala, tahimik niyang pinagmamasdan si Isabel na abalang nag-aayos ng mga lumang gamit nila. Mga mamahaling bags, relo at sapatos na dati ipinagmamayabang ni Isabel sa Instagram. Bebenta ko na lang ang iba. May kilala akong buyer sa Taguig. Sayang din, maikling wika ni Isabel. Pilit na kontrolado ang emosyon. Hindi siya sinagot ni Marco. Nakatanaw lang siya sa kawalan. Iniikot-ikot ang wedding ring na matagal na niyang hindi sinusuot. Pilit niyang nilulunok ang isang pasya na ilang araw na niyang kinikimkim. Hindi na niya kayang itago sa sarili. Isabel, basag niya sa katahimikan. Napalingon ang babae. Bakit? Gusto kong bumalik kay Clarice. Sandaling natahimik ang mundo ni Isabel. Bumitaw siya sa hawak na Louis Vuitton bag at dahan-dahang lumapit. Anong sinabi mo? Nanginginig ang tinig nito. Sinubukan ko, Isabel. Akala ko kaya kong baguhin ang mundo sa piling mo. Pero mali ako. Maling-mali ako. Hindi ko na kayang ituloy ito. Sobrang gulo na. Gusto ko lang ng kapayapaan, ng normal, ng totoo. Tumulo ang luha ni Isabel. Ganun lang? Pagkatapos mo akong ipaglaban, iiwan mo rin ako? Ako ang iniwan ng pamilya, ng trabaho, ng buong mundo dahil sa iyo, Marco. At ngayon, ako rin pala ang aalisin mo? Pinikit ni Marco ang mga mata, nanginginig ang loob. Wala na akong maibibigay sa iyo. Hindi ko na kayang itama ang mali sa pamamagitan ng isa pang mali. Kailangan ko lang humingi ng tawad sa asawa kong hindi kailanman bumitaw sa akin. Kahit kailan. Pero iniwan mo siya, mariing sagot ni Isabel. At ako, iniwan din, hindi na sumagot si Marco. Kinuha niya ang isang maliit na bag at lumabas, bit-bit ang iilang gamit. Isinara ang pinto na tila ba siyang nagmarka ng pagtatapos ng isang panaginip na naging bangungot. Kinabukasan, tumayo si Marco sa tapat ng bahay nila Clarice. Hindi niya alam kung paano haharapin ang babaeng sinaktan niya sa pinakamasakit na paraan. Wala siyang dalang bulaklak. Wala siyang regalo. Tanging sarili niyang pagsisisi ang daladala niya. Ilang minuto siyang tumayo roon bago lumabas si Clarice mula sa gate. Nakasuot ito ng simpleng duster. Hawak ang maliit na basket na may lamang mga libro, malamang galing sa seminar o simbahan. Clarice, mahinang tawag ni Marco. Tumigil si Clarice, bahagyang nagulat. Ngunit sa kanyang mukha, wala ni bahid ng pagkasabik o pagkamuhi. Panatag, tahimik. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Walang galit, pero may distansyang mahirap tawirin. Gusto sana kitang kausapin. Sagot ni Marco. Handa akong makipag-ayos kung pwede pa. Saglit na katahimikan. Marco, sabi ni Clarice, diretso ang tingin. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Nagkatinginan silang dalawa. Si Marco may mata ng pagmamakaawa. Si Clarice
may matang puno ng kapayapaan at tapang. Hindi ko ito sinasabi dahil galit ako, patuloy ni Clarice. Sinasabi ko ito dahil mahal ko na ang sarili ko at ayoko na siyang masaktan. Wala na ba talaga akong lugar sa puso mo? Tanong ni Marco, desperado. Hindi yun ang tanong, Marco. Sagot ni Clarice. Ang tanong, anong klaseng lalaki ang gusto kong makasama? At hindi na ikaw yon. At sa pagtalikod ni Clarice, dala ang payak niyang dignidad at panibagong lakas na pagtanto ni Marco na sa pagkakataong yon, siya na ang naiwan. Samantala, si Isabel sa wakas ay iniwan ng tuluyan ang kondo. Naubos ang ipon, wala nang sumasagot sa kanyang mga mensahe. Ang mga dating kaibigan sa social media ay unti-unting nag-unfriend. Ang mga inutangan niya nagsimula ng maningil. Tumira siya sa isang maliit na barong-barong na inuupahan sa labas ng lungsod, sa isang lugar na malayo sa mga kilala. 2 plastic container ang gamit niya para sa tubig. Wala ng aircon, wala ng fancy na pabango. Wala na ring followers. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng lumang electric fan, nakita niya ang lumang larawan nila ni Marco. Hawak niya ang mukha nito habang nagtatawanan. Noon, akala niya siya na ang panalo. Ngunit ngayon, kahit anong pihit niya ng larawan, hindi niya makita ang sarili. Hindi na siya si Isabel na kinaiinggitan. Hindi na siya ang kabit na pinaglalaban. Siya na ngayon ang babae na iniwan ng lahat at piniling maging mag-isa. Kinabukasan, nagbenta siya ng huling mamahaling gamit na meron siya. Isang Chanel clutch. Sa perang nakuha niya, bumili siya ng gulay at konting isda. At doon, sa unang pagkakataon, naglako siya sa palengke. Nagmumurang ampalaya, 5.20, sigaw niya, halos wala ng boses. May ilan sa mga dumadaan na napapatingin sa kanya. Parang pamilyar. Parang kilala siya, pero hindi na niya iniintindi. Hindi na siya tumatakbo mula sa kahihiyan. Ito na ang kanyang katotohanan. At habang siya'y nakaupo sa gilid ng kalsada, pagod, napatingin siya sa langit. Siguro, ito na yung tinatawag nilang paggising. Bulong niya. Minsan pala, hindi mo lang kailangan mawalan ng lahat para matauhan. Kailangan mo ring mawalang-wala para matutong tumayo. At doon sa ilalim ng mainit na araw, isang luha ang muling pumatak mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong damdamin na ngayon lang niya naramdaman. Pagsisisi. Maliwanag ang araw noon sa palengke ng Barangay San Gregorio. Karaniwang eksena, maingay, sikan, masangsang ang halo ng amoy ng isda, karneng hilaw at tinustang saging. Sa gitna ng masiglang ingay ng mga vendor at mamimili, may isang pigil ang kilos, tahimik at waring naiiba sa paligid. Si Isabel Carrion, dating kilala sa mga office party, sa social media bilang Queen Isabel, sa matataas na takong at mamahaling pabango. Ngayoy nakaupo sa isang maliit na lamesa sa tabi ng sidewalk. May tabing karton na may sulat na, sariwang gulay, mura na. Nakasuot siya ng faded na t-shirt at lumang pantalon. May basang tuwalya sa batok at may putik ang tsinelas. Wala na ang kanyang makeup, wala na ring anino ng dating mapagmataas na tindig. Lahat ng yabang ay tila nalusaw na ng init, pawis at gutom. Talong, 3.20, sitaw, 5 tali, 100. Alok niya habang pilit pinapalakas ang tinig, bagamat halatang naihiyang lumingon sa mga mata ng mga dumadaan. Ang ilan, hindi maiiwasang mapatitig. Hindi ba yan yung babae sa viral video? Tanong ng isang binatilyong naglalakad kasama ang inang may dalang bayong. Oo nga, siya yung sumampan sa ospital. Ang tapang-tapang nun sa kamera dati. Ngayon nagtitinda na lang. Bulong ng isang babae sa likod, bahagyang natawa. Naramdaman iyon ni Isabel. Sa bawat paglingon, sa bawat pabulong na tawa, tila isa-isa siyang binubura ng mundong minsan niyang pinaniwala ang kakampihan siya habang buhay. Ngunit wala na siyang lakas para sumagot. Wala na rin siyang tarapatang magtanggol ng sarili. Wala na siyang tinira sa dignidad ng iba. At ngayon, siya ang unti-unting sinisingil ng tadhana. Nag-aayos siya ng kanyang repolyo,
nang biglang huminto ang isang babae sa harap ng kanyang pwesto. May suot itong puting blusa, malinis ang mukha, may bitbit na bayong. Simple, payapa, ngunit hindi maikakailang kilala ito ni Isabel. Clarice. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Natigilan si Isabel. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang buong katawan. Napatingin siya sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Tahimik si Clarice. Nakatingin lamang, hindi sa pagkasuklam, hindi sa galit, kundi sa isang matagal ng kakilala na ngayoy ibang-iba na. Unti-unting lumapit si Isabel. Nanginginig ang boses. Clarice, hindi kumibo ang babae. Tahimik siyang nakatayo. Hawak ang bayong sa kanyang tagiliran. Nagpatuloy si Isabel. Ngayon ay tuluyang bumagsak ang luha. Hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa'yo. Pero gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat, sa'yo, sa mga anak mo, sa sarili ko. Tumigil siya sa harap mismo ni Clarice. Walang pakialam sa mga nakatingin. Wala nang natirang pride. Sobra akong naging arogante noon. Akala ko, kapag ako ang pinili, ako na ang tama. Akala ko, pagmamahal lang ang kailangan para itama ang mali. Pero hindi ko nakita kung gaano ako naging sakim. Tumulo na ang luha ni Clarice. Hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng katahimikan. Hindi niya alam kung awa ba ang nararamdaman o lungkot para sa isang babaeng ngayon niya lang tunay na nakita bilang tao. Isabel, sa gitna ng daan, lumuhod. Hinawakan ang kamay ni Clarice, maruming palad sa malinis na kamay. Patawarin mo ako kahit hindi ako karapat-dapat. Wala na akong maibabalik. Pero sana, kahit dignidad mo, maibalik ko sa pag-amin ng pagkakamali. Hinarap ni Clarice ang lahat ng matang nakatingin. Hindi siya umiwas, hindi rin siya nagmalaki. Hinayaan niyang makinig ang buong palengke. Hindi para magpakitang tao, kundi para tumayo sa harap ng katotohanan. Isabel, mahinahon niyang wika. Hindi ko kailanmang inagaw ang respeto ko mula sa iyo. Ikaw ang bumitaw. Pero ngayong nandito ka at humihingi ng tawad, salamat. Hindi lahat kayang gawin yan. Napatitig si Isabel, nanginginig ang labi. Hindi ko man makalimutan ang lahat ng ginawa mo. Pinapatawad kita. Hindi dahil sa gusto kong makalimot, kundi dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit sa puso ko habang buhay. Maya-maya pa, lumapit ang ilang tindera. Ma'am Clarice, siya pala yung babae sa video, no? Bulong ng isa. Ngunit ngumiti si Clarice at tumingin sa paligid. Lahat tayo may pagkukulang. Ang iba, lantaran. Ang iba, palihim. Pero mas mapalad ang mga kayang tumayo at aminin na sila'y nagkamali. Tahimik ang lahat. Wala nang bulungan. Wala nang pagtawa. Si Isabel, umiiyak pa rin. Nakaluhod pa rin. Pero ngayon ay tila ba hindi na siya kahabag-habag, kundi isa ng babaeng pilit bumabangon. Tumayo si Clarice, iniabot ang kanyang panyo kay Isabel. Ikaw na ang bahala dyan, sabi niya sabay kindat. Tumango si Isabel, hindi pa rin makapaniwala sa kabutihang natanggap mula sa babaeng minsan niyang giniba. At sa gitna ng mataong palengke, sa araw na hindi niya inaasahan, uling nabuhay sa loob ni Isabel ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang pag-asa. Sa gitna ng siksikang palengke, habang umaalingangaw pa ang huling mga salita ni Isabel na may luha at paghingi ng tawad, tumingin si Clarice sa kanya, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang taong nasugatan rin sa parehong giyerang hindi nila lubusang naunawaan noon. Hindi nagalit si Clarice. Walang pasigaw, walang sampal, walang sumbat. Sa halip, ngumiti ito ng payapa at marahan niyang tinanong, nauna ka nang magpatawad sa sarili mo? Saglit na natigilan si Isabel. Nabitawan niya ang kamay ni Clarice, pilit pinipigilan ang pag-iyak, ngunit hindi na niya napigil pa ang patuloy na pagdaloy ng luha. Tumango siya, humihikbi, ang tinig ay halos wala ng buo. Sinusubukan ko, araw-araw, ang hirap pala.
mas madali palang magpatawad ng iba kaysa patawarin ang sarili. Hinaplos ni Clarice ang balikat nito. Walang drama. Walang ibang saksing kailangang makakita kundi ang sarili nilang puso. At sa tingin ni Clarice, iyon na ang simula ng tunay na pagsisisi. Kapag ang isang dating mapagmataas ay yumuko hindi dahil napilitan, kundi dahil handang itapon ang huling piraso ng kayabangan. Wala akong intensyong sirain ang buhay mo noon, Clarice. Akala ko kaya kong baguhin ang tadhana, pero ako pala ang dapat magbago. Bulong ni Isabel, halos hindi na makatingin. Hindi mo kailangan maging kaaway habang buhay, Isabel, pero hindi rin natin kailangang maging magkaibigan. Sapat na siguro yung may kapayapaan na tayo sa isa't isa. Napatingala si Isabel. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita, hindi sa paraan ng pagkundena, kundi sa paraan ng pagpapalaya. Tumango siya, mahigpit ang hawak sa dala niyang lumang bayong. Salamat, Clarice. Salamat sa hindi mo ako tinapafan kahit may karapatan kang gawin yon. Ngumiti si Clarice. Hindi ako perpekto, Isabel. Pero mas pipiliin ko ng manahimik kaysa magsayang ng lakas sa mga laban na matagal nang tapos. Ilang sadlit pa, bumitaw na si Clarice. Tahimik siyang tumalikod at iniwan si Isabel sa kanyang maliit na pwesto sa palengke. Sa bawat hakbang niya, hindi siya nagmadali, hindi siya nagatubili. Tahimik niyang tinahak ang daan, pabalik sa jeep na maghahatid sa kanya pauwi. Sa kanyang puso, may kaunting hapdi pa rin, ang sugat. Bagamat naghilom, ay may iniwang pilat. Pero hindi na ito pilat ng kahinaan. Ito na ay alaala ng paninindigan at pagpili ng tamang laban. Habang si Clarice ay unti-unting nawawala sa paningin ni Isabel, tiningnan ito ng dating kabit. Ang kanyang mga mata, itila muling nakakita ng liwanag. Ang ilang vendor na kanina'y pabulong ang komentaryo, ngayoy tahimik na rin. Wala nang halakhak, wala nang mapanuring tingin. Sa araw na iyon, kahit hindi nila ito napagkasunduan, alam ng parehong babae na tapos na ang digmaan. Mula noon, hindi na muling pinagsalitaan ng masama ni Isabel si Clarice kahit sa sarili niyang isipan. Hindi niya na rin pinangarap na makabawi, makaganti o makabalik sa dating mundo na binuo niya mula sa kasinungalingan. Araw-araw, bit-bit ang basket ng gulay. Binabayaran ni Isabel ang bawat pagkukulang, hindi sa pamamagitan ng pag-iyak, kundi sa tahimik na paggawa ng tama. Gulay po, napangipi ang ale. Ang lakas mo pala. Hindi lahat kaya yang pag-amin. Hindi lakas, ate, sagot ni Isabel. Takot lang akong mamatay na hindi natutong humingi ng tawad sa sarili. At habang umaagos ang araw sa kalsada, habang patuloy ang pagdaan ng mga mamimili, si Isabel ay nanatili sa gilid ng kalsadang minsan niyang kinamuhian. Pero ngayon ay minahal. Dahil dito siya natutong humingi ng tawad at dito rin siya natutong magsimula. Wala siyang yaman, wala siyang tagasunod sa social media. Wala na siyang marko. Pero ang natira sa kanya, ang kakayahang maging totoo at mapagpakumbaba. Yun na marahil ang pinakamahalagang kayamanang hindi maaagaw ng kahit anong ganda o karangyaan. At sa puso ni Clarice, habang siya'y nakaupo sa kanilang maliit na sala kinagabihan, tinatanaw ang mga anak na masayang kumakain ng hapunan. May mumunting pag-asa siyang ibinulong sa sarili. Tama lang pala ang piniling tumahimik. Makalipas ang 2 taon mula noong huling beses na nagkita sina Clarice at Isabel sa palengke, tila ibang mundo na ang ginagalawan ni Clarice. Mula sa pagiging simpleng buro, nayo'y isa na siyang inspirasyon sa marami. Ngunit hindi ito nangyari bigla at lalong hindi sa paraang inaasahan ng marami. Ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na silid-aralan na dati bodega ng lumang libro sa likod ng kanilang barangay hall. Doon naisip ni Clarice simulan ang Pahina ng Pag-asa, isang libreng tutorial center para sa mga single mothers, abused women at kabataang babae na hindi na makabalik sa formal na edukasyon. Ate Clarice, tanong ng isang batang inang si Marge
habang naglilinis ng lumang pisara. Sigurado po kayo dito? Wala pa tayong pondo, walang gamit, saka nag-aalangan ito. Ngunit ngumiti si Clarice at inilapag ang isang kahon ng lapis at papel. Ang kailangan lang natin ay 3 bagay, Marge. Puso, pagtutulungan at pananampalataya. Wala pa man ang lahat ng materyal, pero kung nagsisimula na tayong maniwala, mananalo tayo. Hindi nagtagal, dumating si Elaine, ang dating estudyante at therapist na naging matatag niyang kaagapay sa buong proseso. Bit-bit nito ang isang lumang projector at ilang modules. Clarice, galing to sa clinic. May mga clients akong gustong tumulong anonymously. May commitment silang mag-sponsor ng internet at school supplies buwan-buwan. Lumuluhang niyakap ni Clarice ang kaibigan. Elaine, hindi ko ito mararating kung hindi mo ako binuhat noong hindi ko na kayang tumayo. Walang kalaban-laban ang sugat sa babae na naghilom sa katahimikan, sagot ni Elaine. Sa 3 buwan ng operasyon ng tutorial center, isa sa mga dumalo ay isang babaeng dating pinahiyarin ng asawa at sa kanyang kwento, nagkaroon si Clarice ng ideya na mas malawak pa ang pwedeng abutin ng kanyang tinig. Sa tulong ng isang kaibigan mula sa local publishing group, sinimulan niya ang pagsulat ng kanyang libro. Pinamagatan niyang Tahimik pero Matapang, mga kwento ng kababaihang hindi na tumalikod. Habang isinusulat niya ito, inalala niya ang bawat tagpong nagpabago ng kanyang buhay. Ang gabi ng pananahimik, ang ospital, ang sampal, ang pagkabigo, ang bangon at ang pagpapatawad. Walang pagmumura, walang paninisi, walang paninira. Ang lahat ay isinalarawan sa pamamagitan ng pananaw ng isang babaeng lumaya sa katahimikan. Makalipas ang ilang buwan, nailathala ito, inilunsad sa isang maliit na coffee shop. Akala nila'y darating lamang ang ilang kaibigan at kakilala. Ngunit laking gulat nila nang mapuno ito ng mga mambabasang tumangkilik. Ilan pa'y may hawak na kopya ng libro na halatang binasa na mula pahina hanggang dulo. Isang babae ang lumapit kay Clarice habang pinipirmahan niya ang kopya ng libro. "Ma'am, ako po si Sel. Iniwan ako ng asawa ko habang buntis. Akala ko katapusan na ng mundo ko. Pero niong mabasa ko yung kwento mo, lalo yung parte kung paanong pinili mong tumahimik, parang kinakausap ako. Ngayon, nakakapagbenta na po ako ng produkto online at naitataguyod ang anak ko." Napaluha si Clarice at mahigpit na niyakap ang babae. Hindi nagtagal, naging regular siyang imbitado sa mga women's forums, seminars sa mga simbahan at eskwelahan, at mga radio interviews kung saan tinatanong siya tungkol sa buhay, pagpatawad at pagkababae. Sa isang seminar na ginanap sa Provincial Gymnasium sa harap ng libu-libong kababaihan, tumayo si Clarice sa entablado. Hindi po lahat ng babae ay ipinanganak matapang. Ang iba po sa amin dumaan muna sa matinding sakit, pagtitiis at katahimikan bago matutong magsalita. At sa oras na matutunan naming ipagtanggol ang sarili naming katahimikan, mas malakas po iyon kaysa sa kahit anong sigaw ng mundo. Minsan, tinanong siya sa isang interview, "Clarice, may bago ka na bang minamahal ngayon?" Napangiti siya. "Meron, yung sarili ko. Dati kasi, kahit aning saya ang ibigay ng iba, kung hindi mo kilala at mahal ang sarili mo, mananatili kang kulang. Ngayon, hindi ko na hinahanap ang pagmamahal sa labas, dahil ako mismo, mahal ko na ang katahimikan ko." At totoo ito, hindi dahil umibig siyang muli sa ibang lalaki, kundi dahil sa wakas natutunan na niyang yakapin ang kabuuan niya. Ang mga pagkukulang, ang mga sugat, ang mga pilat, at higit sa lahat, ang kanyang kakayahang magmahal ng hindi nauubos. Sa huling bahagi ng taon, pinuri ng lokal na pamahalaan ang kanyang tutorial center at ginawaran siya ng gawad kababaihan para sa bayan. Habang tinatanggap niya ang simpleng plake, tiningnan niya sa crowd sina Elaine, ang mga estudyante ng center, at ang kanyang mga anak na masaya at buong-buo ang ngiti.
Tinitigan niya ang madla at habang hawak ang mikropono, binigkas niya. Hindi po ako isang bayani. Isa lamang po akong babae na napagod magmahal sa maling taraan at natutong bumangon sa tamang dahilan. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa teras ng kanilang munting bahay, tinatanaw ang mga bituin sa langit, may katahimikan siyang niyakap. Hindi na nakakatakot, hindi na puno ng sakit. Bagkus, ito na ang tinig ng kanyang bagong sarili. Tahimik pero matapang. Makalipas ang maraming buwan ng tahimik na pagbabangon, si Isabel Carrion ay tuluyan ng iniwan ang anino ng kanyang dating sarili. Wala na ang alindog na ginamit niyang sandata noon. Wala na ang matulis na tindig na ikinapahiya ng ilan at ikinahanga ng marami. Ang natira sa kanya ay isang simpleng babae, may kapayapaang hinugot mula sa mga araw na tila walang sinuman ang gustong lumingon sa kanya. Sa isang maliit na barangay, sa Pasong Pula, nakasali siya bilang volunteer sa isang feeding program na pinangungunahan ng isang simbahan. Araw-araw, bago pa mang mag-umaga, sinasalubong na siya ng amoy ng lutong lugaw at sabaw ng munggo. Sa maliit na kusinang gawa sa yero at kahoy, kasama ang ibang nanay at mga kabataang volunteers, nagtatrabaho si Isabel nang walang reklamo. "Isabel, ikaw na bahala sa panghihiwa ng kalabasa ha?" Tawag ng isang ale na si Aling Flor habang abala sa pag-aayos ng mga baso ng tubig para sa mga bata. "Opo, Nay Flor," sagot niya, sabay punas ng pawis sa noo gamit ang piraso ng basang bimpo na nakasukbit sa kanyang balikat. Tahimik ang kanyang kilos, ngunit may likas na lambing. Walang nakakaalam ng kanyang nakaraan. Hindi niya rin naman ito idinidikit sa kasalukuyan. Hindi siya ang tipo ng babaeng kailangang mapansin. Sa katunayan, kahit na makilala siya ng ilan, walang ibang makikitaan ng yabang o galit sa kanyang kilos. Isa na lang siyang bahagi ng komunidad. Isang tao, hindi isang kwento. Isang umaga, habang pinapakain nila ang mga batang lansangan sa gilid ng covered court, lumapit sa kanya ang isang batang babae na may hawak na plato ng lugaw. "Ate, pahingi pa po ng konti para po sa kapatid ko." Mumiti si Isabel. "Ilan taon ang kapatid mo?" "6 po." "Ako po 9." Kumuha si Isabel ng dagdag na sandok ng lugaw at nilagay sa plato ng bata. "Sabihin mo sa kapatid mo, kumain siyang mabuti ha, para lumakas siya gaya mo." Ngumiti ang bata at umalis na may bitbit na maliit na pasasalamat sa kanyang mga mata. Habang pinapanood niya itong papalayo, hindi na iwasan ni Isabel ang mapaluha. Noong araw kasi kapag may lumalapit sa kanya, hindi ito para humingi ng lugaw kundi para purihin ang suot niyang mamahaling bag o ang makeup na halos 1,000 kada piraso. Ngayon, ang pagpapahalagang natatanggap niya ay wala sa anyo kundi sa kabutihang galing sa puso. Kinagabihan, pauwi na siya sa inuupahang maliit na silid sa may dulo ng palengke nang makita niya ang isang matandang vendor na nakaupo sa gilid. Hirap na itayo ang binibitbit na sako ng panindang ampalaya at kamatis. "Ayos lang po kayo, Nay?" tanong ni Isabel habang mabilis na lumapit. "Hay nako anak, ang bigat na. Hindi ko na yata kayang buhatin papauwi." Sagot ng matanda. Pagod na pagod ang tinig. "Halika po, tulungan ko po kayo," alok niya. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang bahagi ng sako at isinakay sa kanyang balikat. Tinulungan niyang buhatin ang natira at sabay silang naglakad pauwi. "Taga saan ka, Hija?" tanong ng matanda. "Diyan lang po sa kanto. May inuupahan po akong maliit na kwarto," sagot niya. "May asawa ka na ba?" Napangiti si Isabel, pilit tinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. "Wala po. Dati akala ko meron. Pero baka hindi talaga para sa akin." Nagkatawanan sila ng bahagya, isang tawa ng pagkakaunawaan sa gitna ng pagod. Pagkarating sa bahay ng matanda, inalok pa siya ng baso ng malamig na tubig. "Maraming salamat, anak ha. Sa panahon ngayon, bihira na yung may malasakit." "Wala po yun, Nay.
Tao lang din naman po ako. Pag alis niya, may kakaibang liwanag sa kanyang puso. Isang damdamin na dating hindi niya kilala, dignidad. Hindi yun bunga ng posisyon, ng pera o ng relasyon, kundi bunga ng katotohanang sa kabila ng lahat ng kanyang naging mali, pinili niyang maging mabuti. Kinabukasan, bumalik siya sa pwesto niya sa palengke. May kaunti siyang tinitindang gulay, tanim mula sa likod bahay ng landlord niya na pinahintulutang gamitin ang bakuran. Doon, may isa na namang dumaan at tumingin sa kanya na parang pamilyar. Hindi siya umiwas, hindi siya nagtago. Ngumiti lang siya at nag-alok. Sitaw po, sariwa pa, 10 piso isang tali lang. Hindi na siya ang Isabel na kailangang kilalanin. Hindi na rin siya ang babae sa viral video. Siya na ngayon ay si Isabel. Isang babaeng marunong ngumiti kahit amoy pawis, marunong tumulong kahit pagod, at marunong magpatawad kahit sugatan pa ang alaala. Sa gilid ng kanyang pwesto, may isang pirasong papel na nakasabit sa kahoy. Simple lang ang sulat, "Salamat sa pangunawa. Tao rin po ako." Walang pirma, walang pangalan. Pero ang mga salitang yon ay tila dasal na isinulat para sa bawat dumadaan. Isang paalala na lahat tayo may pinagdadaanan, may pagkukulang, at higit sa lahat, may karapatang magsimulang muli. Isang dapit hapon sa bayan ng San Gregorio, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at tinatamaan ng gintong liwanag ang mga bahay at kalsada, may isang lalaking nakaupo sa waiting shed ng terminal. Mapag-isa, bitbit ang lumang bag at may hawak na cellphone na walang tumatawag. Si Marco Aguilar. Ilang taon na ang lumipas mula noong iniwan niya si Isabel at higit pa mula noong iniwan niya si Clarice. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang maintenance foreman sa isang maliit na planta sa Nueva Ecija. Malayo. Malayo sa pamilya, malayo sa mga anak, malayo sa lahat ng dating bahagi ng kanyang mundo. Madalas sa gabi, kapag tahimik na ang planta, tinititigan lang niya ang screensaver ng cellphone niya. Larawan ng isang batang babae at lalaki na nakangiti, naka-uniforme. Sina Mia at Nathan, noon pa yon. Ngayong mga binatilyo na sila, hindi na niya alam kung anong klase ng tawa ang meron sila, kung paano sila magkwento, kung ano ang hilig nila. Minsang tumawag siya, hindi sinagot. Nag-text siya, isang simpleng kumusta na kayo, ngunit walang sumagot. At hindi na siya muling naghabol. Bawat pananahimik ni Clarice, bawat hindi pagsagot ng mga anak, ay isang paalala. May mga nasirang hindi na kayang ayusin. Sa mga linggo ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, sa mga gabing mag-isa sa baraks, natutunan niyang tanggapin ang lahat. Hindi bilang parusa, kundi bilang resulta. Inanggap niyang ito ang kabayaran sa pag-iwas sa responsibilidad. Tinanggap niyang hindi siya ang biktima. At higit sa lahat, tinanggap niyang huli na para bumalik. Samantala, sa bayan ng San Gregorio, may ibang eksenang sabay na umuusbong, hindi ng pagkawasak kundi ng muling pagbuo. Si Clarice Aguilar, na minsang tiniis ang sakit ng walang boses, ngayoy isa ng haligi ng pag-asa. Ang kanyang tutorial center ay pinalawak na, may bagong gusali na ngayon. May reading hub, may livelihood training, at may helpline para sa mga kababaihang nasa krisis. Hindi lamang siya guro, kundi tagapagturo ng dignidad. Sa isang workshop, tinanong siya ng isang dalagang buntis na iniwan ng nobyo. "Ma'am Clarice, paano ko po pipiliin ang lumaban kung ang mundo ay paulit-ulit akong binibigo?" Ngumiti siya. "Hindi mo kailangang lumaban sa mundo. Lumaban ka para sa sarili mo. Kasi kung sa sarili mo pa lang ay sumusuko ka na, sino pa ang aasahang maniniwala sa'yo?" Tumayo ang dalaga, lumapit, at niyakap si Clarice. Sa simpleng mga ganitong sandali, mas tumibay ang paninindigan ni Clarice na hindi kailanman sayang ang katahimikan, basta't ito'y may saysay at piniling yakapin ng may dangal.
Si Isabel, sa kabilang bahagi ng palengke, ay nanatiling isang simpleng tindera. Ngunit may bagong sigla sa kanyang mata. Hindi na siya itinatago ng anino ng kahapon. Sa bawat tulong na binibigay niya sa kapwa vendor, sa bawat feeding na sinasalihan niya, sa bawat ngiting binibitawan niya, kahit pagod, may pakiramdam ng kabuuan. Minsan, may batang babae na lumapit sa kanya. "Ate, ikaw po ba yung nasa lumang video, yung nanampal?" Napangiti si Isabel. Hindi siya nagtago. Hindi siya sumigaw. "Oo, ako yun. Mali yung ginawa ko. Pero natutunan ko na ang yapang pala may hangganan. Pero ang kababaang loob, yun ang simula ng tunay na pagbabago." Tahimik ang bata. Tumingala sa kanya at tumango. Lumipas ang taon at sina Mia at Nathan, mga anak ni Clarice, ay lumaking marespeto, matalino at higit sa lahat, may pusong mapagpakumbaba. Sa isang school essay, isinulat ni Nathan, "Ang ina ko ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Hindi dahil siya ang sumigaw sa sakit, kundi dahil kinaya niyang ngumiti kahit siya ang pinakamasakit na nasaktan. Dahil sa kanya, natutunan kong igalang ang bawat babae dahil ang lakas nila hindi palaging malakas sa tunog. Minsan ang lakas nila ay tahimik pero matatag." At sa gitna ng bayan, sa isang pader na malapit sa plaza, ipininta ng isang grupo ng kabataan ang art wall na proyekto ng Women's Center. Makikita rito ang silweta ng isang babaeng may bitbit na aklat, may dalang gulay at may hawak na kamay ng bata. Sa itaas ng mural, nakasulat, "Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa pisikal na anyo, kundi sa lakas ng pusong marunong umako ng sakit at patawarin kahit masakit." Isang araw, dumaan doon si Clarice. Tahimik siyang tumingin sa mural. Sa likod niya, si Isabel, bitbit ang isang basket ng sitaw. Hindi sila nag-usap, hindi sila nagkamayan, pero nagtama ang kanilang mga mata at sa isang simpleng tango, dalawang kababaihang minsang itinulak sa gilid ng respeto ay nagbigay galang sa isa't isa. Sa malayo, sa Nueva Ecija, si Marco ay nakatanggap ng litrato ng mural na yon galing kay Nathan. Isang litrato lang, walang caption. Pero sapat na iyon para tumulo ang luha niya sa baraks. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, ibinulong ni Marco sa sarili, "Salamat sa pagpatawad na hindi ko hiningi pero tinanggap ko bilang aral." At sa wakas, ang kwento ng pagwasak ay naging kwento ng muling pagbuo. Ang kwento ng 3 pusong nasaktan ay naging kwento ng 3 pusong natutong yakapin ang kabuuan ng pagkatao nila. Tahimik, ngunit totoo. Masakit, ngunit matapang. At sa huling pahina ng kanilang kwento, isang pangungusap ang nananatili. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ang pinakamalakas na tugon ng pusong marunong magmahal ng buo, kahit nasaktan. Wakas, kung umabot ka hanggang dito, salamat. Ang kwento ni Clarice, Marco at Isabel ay hindi lang kwento ng pagtataksil at sakit. Ito'y kwento ng mga pusong dumaan sa pagkawasak, pero piniling buuin muli ang sarili sa katahimikan, sa kababaang loob at sa tunay na pag-unawa. Dahil sa dulo, hindi ang pinakamalakas ang laging nananalo, kundi ang marunong tumanggap, magpatawad at magsimula ulit kahit walang tasiguraduhan. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasa anyo, kundi sa karakter. At ang tunay na tagumpay ay hindi laging may palakpakan. Minsan, ito'y tahimik na paglalakad palayo sa mga sugat, bitbit ang dignidad at bagong pag-asa. Kung may natutunan ka sa istoryang ito, ibahagi mo. Dahil baka sa simpleng kwento ng buhay, may isang kaluluwang katulad ni Clarice, ni Isabel o ni Marco, ang matauhan, mabuksan ang mata at muling maniwala na may saysay pa rin ang kabutihan kahit masakit. Hanggang sa susunod na istorya.